Yun no, welcome na naman sa panibagong tutorial mga boss repa. At ito na, in today's video ay tungkol naman sa iba't ibang uri ng spark plug at kung gaano ka-importante ang role ng spark plug sa ating makina. Mapa 2-stroke o 4-stroke man ito. Siguro ay napanood nyo na ang basic components at purpose ng carburetor videos natin mga repa. At kung hindi pa, panoorin nyo upang mapadali ang inyong pagtotono ng ating mga makina. At balik tayo sa topic natin today. In today's video, i-explain ko sa inyo sa pinaka-basic at madaling konsepto kung ano ang kahalagaan ng spark plug at paano tayo mag-i-spark plug reading kapag tayo na ang nagtotono ng ating makina. Ang spark plug ang isa sa pinakamahalagang parte ng ating ignition system. Yung spark o voltahe ay dumadaloy galing sa ating stator coil o pulser, nadadaan sa CDI at papasok sa ignition coil at dediretso sa spark plug. Ang kuryenteng dumaloy at pumasok sa spark plug ang susunog sa air fuel mixture sa combustion chamber o head kung saan nagaganap ang pagsabog at upang mapatakbo o mag-start ang isang makina. So, ang proseso kung tawagin ay power stroke sa mga makina. Maging 2-stroke o 4-stroke ay may konting kaibahan lamang pagdating sa pyesa at proseso pero halos pare-parehas ang principle nito. Oo nga pala mga boss repa, tatalakayin natin ang ignition system sa susunod na content dahil pag-aaralan ko muna mga karepa kasi medyo may kahinaan ako dito sa ignition system. At balik tayo sa spark plug. May mga iba't ibang uri din ng spark plug at design ng spark plug. May mga heat range din ang mga ito. Ang heat range ng spark plug ay nakadepende sa temperatura at gusto ng ating makina. Ganito mga boss repa, explain ko sa inyo ng mas madali pagdating sa heat range at base sa pagkakaintindi ko dito. Halimbawa, ang temperatura ng isang lugar ay mas malamig at mahihirapan ang air fuel mixture na mag-combust. Kakailanganin natin ng mainit na heat range ng spark plug at upang mas madali niya itong masunog mga karepa. Correct me if I'm wrong sa parte na to ha. Kung titignan natin dahil sa datos at pag-aaral ng mga veteranong tuner ay ang gasolina na ginagamit natin ay malamig at kahit ito ay highly combustible ay malaking factors ito sa pag-andar ng ating makina. At hindi din komo malamig ay kailangan ng sobrang init na spark plug. Ibabase mo ito sa pangangailangan ng ating makina. Isa pang konsepto ay kung gagamit ka naman ng cold plug at nasa malamig kang lugar ay mahihirapan ka ding itono ito. Magbibigay ng false reading ang inyong spark plug nang dahil sa kasalungat na setting sa makina at temperatura na meron tayo sa paligid natin. Upang mas maintindihan natin ang heat range ng mga spark plug ay bumase ka sa pangkaraniwan na heat range ng spark plug. Hindi kaya mag-base ka sa specification ng bawat spark plug kasi meron itong bawat specification at heat ranges. So yun mga boss repa, para ma-identify natin kung spark plug na ginagamit natin ay nasa hot side or cold side ba. Kung hindi natin alam yung ito mga boss, yung code ng spark plug natin, mas mainam din na check na lang din natin yung ceramic insulator. Ano nga ba ang ceramic insulator? Ito yun mga karepa, yung ceramic insulator. Yung nasa gitnang bahagi na ng spark plug natin. Ito naman yung ring, tapos ito yung ground electrode, tapos ito yung electrode tip natin. Yan, kung mapapansin nyo. Electrode tip natin. Tapos ito yung thread, may different thread size ang spark plug kung sa 4-stroke at 2-stroke. Halos parehas lang pero magkakaiba lang ng sizes. Tsaka magkaiba ang socket na ginagamit natin. Merong 17, merong 22, may 19. So, yun again, ang spark plug natin mga karepa, mag-base tayo sa code ng brand ng spark plug. Para mas maintindihan natin, i-search natin sa Google kung makikita natin to. Ayan, mababasa natin. Denso ito, tapos iridium. Ang pagkakalam ko, pagkakatanda ko ay cold plug to mga karepa. Iridium, ito yung code sa baba. Kaya ito ang isa-search natin sa Google kapag hindi natin alam kung cold or hot plug ba ang gamit nating spark plug. Search nyo lang to at malalabas naman doon na cold side siya or hot side. Kasi nga depende sa makina natin at sa temperatura ng kapaligiran natin mga karepa, yung gagamitin nating spark plug at sana ayon sa makina natin or yung gusto ng makina natin mga boss. So, bigyan ko rin kayo ng idea mga karepa. Pagka mag-check naman kayo ng mag-i-spark plug reading naman kayo, meron tayong ground, ito yung electrode tip natin. Ito yung insulator, yung nasa loob, insulator, ceramic insulator, tapos ito yung ring. Tapos syempre may gap siya. Yung gap na between do sa ground tip tsaka do sa mismong electrode natin, may gap yan. Pag ito, malimit na nagkakaroon, ba-brownish siya, ibig sabihin nasa optimal ang sunog ng makina natin or yung performance ng makina natin. Pagka nandito naman sa thread, makikita nyo malangis kung 4-stroke, ibig sabihin kumakain siya ng langis or merong humahalong langis sa gasolina ninyo, na makikita nyo rito kulay itim to. Tapos, pagka may oil fouling naman kayo, makikita nyo rin dito sa 2-stroke at dito rin sa thread, kulay itim to, na
masa-masa na langis para ma-identify natin pag nag-spark plug reading tayo. Pagka whitish naman at metal color, medyo lean side yun or mainit yung makina natin at kinakailangan natin ng dagdag na gasolina. Napapansin nyo mga karepa. Tapos may iba't ibang klase rin ng tip. Makikita nyo rito yung mismong electrode tip natin mga karepa. Hindi ko masyadong Ito mismong electrode tip natin may manipis, may malaki. So tatalakayin din natin yan sa mga susunod na video natin. Usually yung ibang ganitong karamihan ng ganitong tip ay for racing purposes mga karepa yung maninipis kasi mas pino. Lumalabas sa kuryente dyan. Ito rin, iba rin mga karepa. So 4-stroke at 2-stroke, halos sa parehas ang principle at konsepto. Minsan magkakaiba lang sa different thread size ng head natin. Kaya ano tayo, maliit at may malaki. Gaya nito. Sa thread size, bumasi na lang kayo syempre. Basic na lang yan. Bumasi kayo sa klase ng motor na meron kayo mga karepa. Sa amin, sa more on 2-stroke, ang mga sizes nito parehas din sa mga automotive na sasakyan. Same size pero mas mahaba lang siya. Parang ganito. Yan, mapapansin nyo. Pero minsan magkaiba rin ang ginagamit na yung dip socket na kailangan pantanggal natin yan. Magkaiba.